Anyway, kanina kasi, pinakausap ako na kaibigan ko pa mula nung pre-law. At ang sabi niya, abay mukhang si Marcos daw ay naghaharap ng legacy. At mukhang tutuluyan daw talaga yung mga dambuhala na lumamon ng flood control projects. Sabi ko, teka. Bakit gagawin niyang legacy yan? Eh sa amin kasalanan to begin with. Alam niyo ba, estimate nga, 2 trilyones ang ating linustay sa flood controls for the past so many years, from 2011 hanggang ngayon. Pero kalahati nun, 1 trillion and winaldas at linamon lamang ng mga buhaya sa panahon ni Marcos Jr. Mantakin nyo yan. 1 trilyon sa 3 taon na nakalipas, linamon ng mga congressman at senatong at ang kanilang mga kakuntsabang mga contractors. Now, ang sabi pa, abay, 36% na lang pala ang natitira sa budget ng gobyerno na nakalaan sa flood control. Kasi yung project proponent na congressman at saka senatong, meron na kaagad 25%. Eh, siyempre, bibigyan mo pa yung mga bidding award committee, bibigyan mo pa yung mga taga-DPWH, bibigyan mo pa yung para sa taxes, ang natitira na lang sa proyekto, 36%, kung meron pa silang gagawin. Pero gaya na aking nasabi dati, kapag flood control kasi, yan ay drainage, yung kumbaga, yung pag-aalis sa mga bara sa mga drainage, at saka yung desilting, no? At dahil dito nga, sabi nga ni Ramon Ang, nako, kami lang gagawa niyan, 5% lang ng budget ng gobyerno ang kinakailangan namin para magawa ang trabaho. Kasi ang kinakailangan mo lang naman talaga dyan, yung parang backhoe na magdidisil at tatanggal ng mga barabara sa lahat ng mga estero at mga waterways sa bayan natin. Ibig sabihin, kung hindi talaga linamo ng mga buhaya ang pondo para sa flood control, 5% lang sapat na para malutas ang problema ng pagbabaha. At natutuwa naman ako na ngayon na si Cardinal Tagle ay nagsalita na rin, no? Na talagang kasalanan itong ginagawa nila ng paglamo ng flood control, na meron naman pera talaga ang gobyerno, kaya lang hindi napupunta sa dapat puntahan. So, kung totoo na maglilitis at paparusahan ni Bongbong Marcos itong mga lumamon sa flood control projects, kasama na dyan yung sa Bulacan, na lately lamang ay tinanggal yung district engineer dahil na napakalaking mga halaga palang flood control project na nakalaan dyan sa Bulacan na hindi naman nagre-resulta sa pag-insan ng problema sa pagbabaha. Tama ba? Ay itong magiging legacy ni Marcos Jr. Tingin ko hindi. Unang-una, kalahati ng 2 trilyon, 1 trilyon nalustay sa kanyang termino na 3 taon pa lamang. Bakit natin sasabihin na siya pangilang hero? Eh in the first place, hindi niya dapat inalaw yung pag-i-insert ng mga budget for flood controls nang nakalipas ng 3 taon. Ano ibig sabihin ko? Kasi lumalabas na yan, nagsalita na si Secretary Bunuan. No, yung taon nakalipas, kung hindi ako nagkakamali, mga 400 billion ata. I-check ko po yan pero 200 to 400 billion ang insertions for flood control. In the first place, nung tinangkad gawin niya ng mga congressman ng panahon ni Tatay Digong, nung speaker si Gloria Macapagal-Arroyo, anong ginawa ni Tatay Digong? Binito lahat ng mga binagong items sa National Expenditure Plan. Ulitin ko po kasi National Expenditure Plan, ang gumagawa niyan, DBM, ang executive, ang presidente, sinusumite sa Kongreso. Now, nung panahon ni Tatay Digong na naging swapang ang mga congressman, binago at naglagay sila na kung ano ng mga proyekto at marami pa yung mga tinatawag na for later release. Kasi yan yung mga proyekto na mapupondohan lamang kung magkaroon ng pondo ng gobyerno. Pero nangyayari dyan, pinapalitan ng mga congressman at senatong yung budget talaga na ginawa ng Malacanang para mapunta sa kanilang mga distrito. At ang paborito nga nila ay flood control. So noong panahon ni Tatay Digong binito, ang tanong ko, bakit ka nagbulag-bulagan? Alam mo naman Marcos Jr. kung paano at ano yung mga hiningi mong budget para sa flood control at iba't ibang mga proyekto. Eh bakit ka pumayag na kalahati ng yung 1 trillion na yan, re-align at in-insert para sa mga flood control projects? Pwede mo namang i-veto yan. So wag kang magmalinis ngayon dahil ikaw ang dahilan kung bakit nalamon ang 1 trilyon sa nakalipas na 3 taon na iyong termino. Dahil kung binito mo yan at meron ka namang kapangyarihan magbito, hindi nagtagumpay ang mga buhaya na lamunin ang mga pondo na nakalaan sa flood control. Di ba? Ngayon sa sinasabi mo, ibibito mo kapag pinakailaman nila ang budget. Hindi ba too late na hero na yan? At budget yan for 2026? Sa totoo lang, isang budget na lang ang hihingin mo Kasi in 2028, ibang presidente na Ngayon ka pa ba gagamitin mo ang veto power para maiwasan yung paglamon ng pondo ng bayan? Ang totoo niyan, nagbulag-bulagan ka. Kasi sino ba yung mga top contractors na lumamon? Kasama dyan ang magkapatid. Nako, na talagang napakalapit, hindi lang kay Romualdez, kundi sa'yo. Dahil ako, testigo na nung eleksyon, ginagamit mo talaga yung helicopter ng mga ko, ni Zaldico.
Diba? Na nung tayo ngayon nagpunta doon sa, saan ba yun? Sa Abra, ikaw lang ang nakatawid papunta ng Kalinga. Bakit? Kasi yung Agusta helicopter, yun yung pinakamahal na helicopter na pag-aari ni Zabico, yun lang ang pwedeng tumawid dahil meron siyang radar capability. Lahat ng mga sinasakyan namin mga helicopter, visual lamang. Kapag cloudy, hindi na makatawid. Kung ikaw talaga ay sincero sa iyong pangako, ang una-una mong imbestigahin, yung pinakamalapit sa iyo at siyempre, yung naging chairman ng Committee on Appropriations. Yung 3 taon na kung saan 1 trilyon ang nalamon sa flood control, iisa lang ang naging chairman ng Committee on Appropriations, Zaldico, na malapit sa iyo. So wag kang magmamalinis, Marcos Jr. ha? Ikaw ang punot dulo kung bakit nalamon ang pondo ng bayan para sa mga flood control projects na yan. Dahil pinayagan mo silang babuyin yung budget na ginawa ng mga profesional sa DBM. Alam niyo yung budget process, nung ako'y kongresista, ako'y sinunod ko talaga yan. Pupunta ka talaga sa Municipal Planning Office, pupunta ka sa Provincial Planning Office, pupunta ka sa Regional Planning Development Council, Regional Development Council, Provincial Development Council. Dahil dyan nagpo-propose ang mga projects. At siyempre, pag ikaw magpo-propose ng project, may feasibility at merong scope of work. So dapat tumaan sa proseso ng vetting yan. Pero dahil pinayagan mo ang mga congressman at senatong na mag-realign ng budget na wala namang basihan other than gusto nilang makalagay ng project sa kanilang distrito dahil alam nila, nakikita sila at malinaw ang diskusyon ni Senator Ping Lacson kung paano pinaghahatian ang budget para sa flood control. 36% na lang natitira. Ako nga, mabuti sana kung meron pang 36% na linaan sa proyekto. Paano yung mga ghost projects na sinabi ng Bunuan sa Bulacan? Walang kahit anong proyekto na sinimulan. Linamon lang ang pera. Sus Mariosep. At lahat yan nagawa dahil hindi mo nga ginawa yung katungkulan na idito ang mga realignment ng pondo. Kasi siyempre, kapag ikaw nagdagdag, may babawasan. Wala namang dahilan, wala namang pag-aaral para suportahan yung ganyang realignment. Sunod ka lang ng sunod sa kagustuhan ng congressman dahil unang-una, inaasahan mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos na siyang mag-aalaga ng mga congressman para nga magamit po sila laban sa kalaban mo. Yan ang dahilan kung bakit 80% ng mga congressman ay sumuporta sa impeachment ni VP Sara. Kasi gusto nila ng kwarta, gusto nila ng insertions, bukod pa dun sa mga ayuda. Sa mga taong bayan ha, yung mga ayuda na yan, bagamat malalaking halaga niyan, baliwala yan sa 64% na kurakot sa infra. Kasi namantakin nyo, flood control alone, 1 trillion sa nakalipas na 3 taon lamang. Magkano yan? That's 330 billion. Kung 36% na lang natira, magkano ang linamo nila? Doon pa lang yan sa mga insertions. Bukod pa, doon sa nakalaan na talaga para sa flood control na pinoprogram ng DPWH National. Kaya huwag ka maghugas kamay ha. Dapat lamang litisin yung mga kontratista. Pero mas importante, litisin yung mga congressman at saka mga senatong na nasa likod ng mga realignment ng mga pondong ito at kumita ng 25% di ba sang-ayon kay Ping Lacson. Diba? Trabaho mo yan eh. Kapag ba hindi mo ginawa yan, dagdag kasalanan naman sa bayan yan. Dereliction of duty. Dahil ikaw talaga ang tagapagpatupad ng batas. Pero wag mong isipin na palibasa habulin mo sila, absulto ka na. Tanggapin mo ang responsibilidad dahil ikaw pa rin ang punot dulo, binili mo ang katapatan ng mga congressman at senatong na for sale. Bakit? Dahil gusto mong sirain ang iyong kalaban, ang mga Duterte, Inday Sara particularly. Kung wala kang mapagnanais na tanggalin si Inday Sara bilang bangka sa 2028, hindi mo kinakailangan bilhin sila sa pamamagitan ng pamimigay ng 1 trilyon in flood control budget. Sinasabi mo na galit ka dyan. Magalit ka sa sarili mo. Ano ka, hilo? Ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang dapat managot. At ngayon pa lang ulitin ko, umalis ka na sa pwesto mo. Dahil talaga namang, ano na mangyayari sa 1 trilyon na pinaglamon-lamon ng mga walang hiyang mga politikong yan at kasagwat ang mga taga-DPWH. Diba? Hay nako. Anyway, di na po ako magtatagal. Dahil alam ko naman, pare-pareho sentimiento natin. Tama na, sobra na. Marcos Jr., ano ba yan? Lahat ito nangyari during your watch. 1 trillion na lustay. Dahil binibili mo kanilang loyalty. Maawa ka naman sa Pilipinas, magbitiw ka na. Hayaan mo nang si Inday Sara magpatuloy ng iyong termino. Dahil Inday Sara yan, lagot lahat ng mga walang ya na lumalamon sa budget. Kahit anong sabihin mo, ang mga Duterte, hindi yan kumikita sa mga proyektong infrastruktura. Never. At yan ang sabi talaga sa akin ni Tatay Digong, hindi kinakailangan pakitaan dyan.
Okay? Hindi ko alam kung completely malinis, pero alam ko talaga, ang assurance sa akin ni Tatay Digong, hindi siya ever kumita sa mga infrastructure projects, whether be it as mayor, as congressman, or as president. Kaya ikaw, please, kung meron ka pang natitirang pagmamahal sa bayan, pwede ba, umalis ka na sa pwesto. Mag-resign ka na. Do the nation the favor na isalba naman ng ibang tao ni VP Sara ang susunod na 3 taon. Dahil kung hindi, ako talagang kampungan tayo pupulutin. Naunahan na tayo ng Vietnam sa Southeast Asia at hindi malayo na pati ang bansang Cambodia, maunahan na tayo. Pag magpatuloy pa na ganito ang sa susunod na taon, naku po, baka pati Laos maunahan na tayo. At ang matitira na lang nakasama natin, Timor-Leste at Myanmar. Gusto mo ba yan ang iyong legacy? So tama na yung magpapapogi, mga pangako na dapat litisin. Trabaho talaga yan ng ehekutibo. Miski hindi mo gawin yan, dapat ginagawa yan ng ombudsman, dapat ginagawa yan ng DOJ. Pero ang pwede mong gawin, give us hope. Give us a second chance. Please, resign, let Sara take over. Dahil alam ko si Sara, ibabalik ang takot sa puso at isipan ng mga buwaya sa gobyerno. Agree ba kayo o disagree? Eh kung kayo agree, please share this video and like this video. At kung hindi pa kayo sumusunod sa aking Facebook, sa aking Instagram, sa aking YouTube, at sa TikTok, please do so. Reporting live from the bazaar in Amsterdam, ito po ang yung spokes ng bayan, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye!